Magandang araw po at live tayo ngayon dito sa Agora Complex sa loob po ng Village East subdivision kung saan nasa likuran ko po napakaraming tao. Aabot yata sa mahigit 600 dyan at bibigyan ng food packs ng BDO Foundation at Ako Bakwit. Kasama na rin dyan ang JCI Cainta. Ayan, tingnan natin. At iyan sa pangunguna ni Nas Veganyo at nandyan din pala si Kapitana para mag-assist din sa mga bibigyan ng mga food packs at nakita ko rin si Councilor Malik din nandyan din. Tingnan natin, ayan po. So ayan po, nag-umpisa na at sa kanilang pila ayun. Ayan, pagkapila nila, may mga stab na binigay sa kanila. Ayan, pagkabigay ng stab, ayan, pinapakita ang ID. Ayan, yung mga ID ata. Mukhang inuna yung mga senior, ano? Yes, so karamihan sa mga beneficiary ngayon natin dito sa relief operation na to ay talagang mga nakatira sa creek side, no? So sanay na naman sila dahil taon-taon inaasahan na ito pag tag-ulan, pero ganun pa rin ang protocol ng ating LGU ng barangay na pag talaga may bagyo ay nagpapalikas kami, no? Pero hindi natin maiaalis sa ating mga kabarangay na ayaw nilang iwan yung kanilang mga bahay at ari-arian. Pero ang barangay ay hindi tumitigil para sila ay paalalahanan na sila ay lumikas. Kapitana, meron pa rin bang area na may tubig o wala? Ngayon wala na. Oh. So as of last week, Thursday, cleared na naman ang baha dito sa Barangay Santo Domingo. Si Mayor Tigneta po nag-hire yata ng 400 na magtatrabaho sa mga magbubuhay, maglilinis. Sa Barangay Santo Domingo ba, meron na po bang nag-apply? Actually, very thankful po ako sa programang yun na gagawin ng ating Mayor Tigneta dahil kung mapapansin ninyo sa listahan ng mga subdivision na magbe-benefits noon ay karamihan Barangay Santo Domingo. So nag-i-start na naman, nakita ko na naman na ang mga HOA dito sa Barangay Santo Domingo ay kumikilos para makipagtulungan kay Mayor Tit sa paghahanap ng mga maia-empleyo. Sabi po ni Mayor Tigneta, nakuha niya yung pinakano dito sa baha. Sabi na nga, may meeting place daw itong area na to. Yung mga tukod mula sa ibang bayan sa Mateo, sa Talban, Marikina, Tripolo, nandito daw sa area. Kaya sabi niya, nilinisin ito ng mahigli, and then after, kailangan magdagdag pa o magluwag ng mga drainages dito sa inyong lugar. Yes, so at very thankful po kami sa gagawing hakbang ni Mayor Kit dahil talagang hindi maikakaila na ang Barangay Santo Domingo ay isa sa catch basin area ng Cainta. Ay, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, lalo na itong mga dito sa area mo talaga naman ang mabababa ang lugar. Well, simple lang naman ang solusyon sa na-encounter natin na problema sa baha. Disiplina ng bawat tao. Sana ito na yung maging wake-up call sa lahat sa ating lahat, no, na maging masinop tayo sa pagtatapon ng basura. Huwag basta tapon ng tapon lang, ilagay natin sa tamang lugar. Kasi nakikita naman natin, pag oras ng tagbaha, lahat ng basura bumabalik rin sa atin. So this is the right time para tayo ay makipagtulungan sa LGU sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Napakalaking ambag na po iyon para sa kalikasan. Maraming salamat po sa Kapitana Sagon. Okay. So ayan po, nag-umpisa na ang pagbibigay ng ayan, andyan si Sir Nas Veganyo, si Kapitana Jelis Tapsagon, Councilor Mark Joe Malik din at dating presidente ng GCI Cainta, si Ma'am Luberet Romarate. Ayan.
BDO Foundation, tsaka ako Bakwit. Ayan, ako Bakwit.